Part 28. Sister. Really? I'm his sister. Tandang padamdam. Damn it. Gago ba siya? Iritadong sabi ni Belinda habang nasa bathroom siya kasama si Leah. She couldn't believe she heard that from him. Hinarap ni Belinda si Leah at talagang hindi na itago ang nararamdaman niya sa puntong iyon. He said I'm his sister. Wow. Just wow. I will never be his sister. Never and no way. Pagkasabi noon ay talaga namang natawa na lang si Belinda, pero pagkatapos ng pagtawa niya, napatingala ito at pinaikit ng mariin ang mata dahil kanina pa talaga siya nahihilo, nilalabanan niya lang at sinusubukang maging maayos dahil sobrang naiinis na siya at gusto niyang ilabas ang kung anong nararamdaman niya. After what Van said, agad na umalis si Belinda at bumalik sa lamesa nila dahil sobrang iritado na siya sa mga narinig niya kay Van. Gusto pa niyang subukan na kausapin ito, pero sa puntong iyon, halos mawalan siya ng gana at umalis na lang gaya ng gusto niyong sinabi. Kung pwede nga lang siyang manuntok, ginawa na niya dahil sa inis, kahit hindi naman siya ugaling manuntok, she was really couldn't believe and even really don't like what she heard from Van. She never expected that. She never expected that he would say that. Sinong mag-aakala na biglang ipapakilala siya nitong magkapatid sila? Sinabi niya iyon. Gulat na tanong ni Leah habang tinitingnan si Belinda sa harap ng salamin. Kanina pa siya gulat nang bumalik si Belinda sa lamesa at agad siyang hinayla papunta rito sa comfort room, pero ngayon lang siya nakapagsalita at nakapagtanong dahil sa kanina pa naghuhumarantong nang walang tigil si Belinda sa mga nangyari. Oo, sinabi niya iyon. Sister na pala niya ako. Wow! Gago! Pag-uulit at pagmumura ni Belinda, at parang hindi siya magsasawang minas at mairita habang paulit-ulit na sinasabi iyon. Everything was really a mess right now for Belinda. Tiningnan ni Belinda ang sarili sa salamin. Napasimangot pa lalo nang makita ang sarili, dahil talagang hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Van sa huli. Napasimangot siya ng sobra at halos parang batang tinignan si Leah. And you know what? Heto pa ang sinabi niya. Sabi niya, hindi ko ba raw iniisip na may asawa akong tao? At itong suot ko raw na ito, parang nag-iimbita ng mga lalaking isasayaw ako. At ang nakakainis sa lahat, sabi niya huwag daw akong nagsusuot ng ganito kapag pupunta ako sa bar. So kung ibang babae, okay lang. Pero ako, hindi. Layong kausap nga niya kanina, sobrang ikli ng suot pero parang okay lang sa kanya. Tapos lapit-lapit pa nila sa isa't isa. Gustong-gusto niya rin na hinahawakan siya. Nakakainis. Binasa ni Leah ang labi nang makita ang sobrang iritasyon kay Belinda, at masasabi niya ngayon lang niya nakita ang kaibigan niyang minas ng ganito. She obviously saw na epekto na rin iyon ng alak na nainom ni Belinda. Belinda's cheeks were really red from the alcohol she drank earlier, and mukhang tumatapang na rin siya kaya't kung ano-ano na rin ang sinasabi nito nang walang tigil. Leah noon na kung wala itong nainom, she would have just gone home without saying anything, lalo na sa lahat ng mga sinabi ni Van ay talagang aalis na lang ito agad, but here she is, nanatili pa rin at nagmamamaktol lang. Ganito, mag-relax ka muna at tatawagan ko si Warren. We'll try to find time para magkausap kayo ni Van ng maayos, hindi yung ganito. You two need to talk, and if this is how you two talk, walang mangyayari. Magsayaw ka sa gitna, makipagsayaw ka sa mga lalaki, or just get Donnie at magsayaw kayo sa gitna. Deklara ni Leah habang may ngiti pa rin sa labi at halos hindi na matanggal. Napahilot na lang sa sentido si Belinda sa narinig mula kay Leah. Uuwi na ako. Nahihilo na rin talaga ako kaya uuwi na ako. Wala naman ng rason para manatili ako, di ba? I should just leave. Mahinang sambit ni Belinda at tumalikod na, pero natigilan siya at nanlaki ang mata sa narinig. Kung makikita kanyang may kasayawan at magselos siya, he will surely come close to you para hilahin ka, at kapag nangyari iyon, then the question is already answered. Van loves you. Napapalakpak pa si Leah sa sinabi na parang sobrang ganda ng naisip niyang plano para sa gabing iyon. Napakurap-kurap si Belinda, at biglang tumanim sa isip niya ang sinabi ni Leah. Wala tayo sa libro, Leah, come on, trust me. Just do it. Basta sumayaw ka, do everything to dance seductively, tapos make sure na makikita niya. Then after that, let's see what happens. Kung wala,
Then I'll let you go home tonight and be with Davia. If something happened, then it's good, right? Final na sabi ni Leah, sabay kuha ng lipstick sa maliit niyang bag. Kinuha niya ito at mas kinapalan ang lipstick sa labi ni Belinda. This is matte lipstick, kaya kiss-proof na rin. So, don't hesitate kiss him if you want. Biro ni Leah. Pero si Belinda ay napakurap-kurap na lang at tuluyang naramdaman ang pag-iinit ng mukha and animoy isang high school student na bigla na lang kinilig habang iniisip na maghahalikan sila. Napailing si Belinda. Sa nangyari, bigla siyang nawalan ng pag-asa na nakausapin si Van kahit na iyon naman ang dahilan kung bakit siya nandoon. What if umuwi na lang ako? Tutal, I'm already dizzy na rin. Magpapahatid na lang ako sa mga pwedeng maghatid sa akin. I really need to leave right now. Wala namang patutunguhan ang pagpunta ko rito, and I think Zai is really wrong about what she said. Tuldok, Van doesn't love me anymore, o baka naman hindi niya talaga ako minahal. After all, nilapitan niya lang naman ako dahil gusto niyang maghigant. So, I think he really doesn't love me. Tuloy-tuloy na sabi ni Belinda, at sa puntong iyon, buo na talaga ang loob niyang umuwi na lang. Nanikip ang dabdab ni Belinda sa mga lumabas sa bibig niya mismo kaya naman sandaling namayani ang katahimikan, pero natigilan siya nang hawakan siya ni Leah at makita ang seryosong mukha nito. Hindi na napigilan ni Leah na hawakan ni si Belinda dahil sa biglang may pumasok sa isip niya. Leah, magsayaw ka sa gitna, biglang sabi ni Leah, na may nakakalokong ngiti. Kumunat ang noo ni Belinda at tinignan si Leah nang may hindi makapaniwalang tingin. What the hell are you talking about, Leah? Anong magsayaw sa gitna? Seriously? Tanong ni Belinda habang napapailing. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Leah dahil talagang may naglalaro na sa isip nito na pwedeng mangyari. She suddenly wanted to play Cupid, at para na rin tuluyang makabawi si Belinda kay Van kahit papaano. Hindi na rin maiwaan ni Leah na ipakita ang excitement. Bumalik si Belinda at Leah sa lamesa at pagkaupo ay agad na kumuha si Belinda ng alak sa gitna nila. Noong una ay hindi naman gaanong pinansin ni Yuhan iyon at hinayaan niya dahil sa iyon naman talaga ang pinunta nila roon, ang uminin, pati na rin sa pangalawang kuha niya ay hindi rin pinansin ni Yuhan at nagpatuloy lang sa pakikipag-usap sa nga kaibigan nasa lamesa rin nila, pero nang kumuha ulit si Belinda at ininom na parang tubig, talagang napatingin si Yuhan kay Belinda at hindi na napigilan ang itanong iyon at mapamura. What the hell are you doing? Nagtatakang tinignan ni Yuhan si Belinda, pati ang basong hawak ay naibaba ni Yuhan habang nakatingin na kay Belinda. Wala namang kaso kay Yuhan kung uminom ang pinsan niya, but then, he was just shocked sa biglaang ginagawa niya ngayon. Gulat talaga siya na makita si Belinda na tuloy-tuloy sa pag-inom. Gayong alam naman niya na kung kaya niyang umiwas sa inuman ay talagang gagawin niya dahil hindi naman talaga siya mahilig uminom. Sa kanilang magpipinsan, si Belinda ang naiiba sa kanila na hindi mahilig sa party. Well, it's understandable naman dahil sa hindi lumaki si Belinda sa pudor ng mga Francisco. She don't want to drink, she don't want to party, kaya naman talagang hindi maiwasan ni Yuhan ang magtaka sa kinikilos ng kanyang pinsan ngayon. He sensed na may iba na. Belinda, mariing sambit ni Yuhan nang uminom pa ulit si Belinda, pero tinaas lang ni Belinda ang kamay dahil abala ito sa pag-inom at talagang hindi pa makasagot. Oh, anong meron? Tanong ni Gray, nakakabalik lang mula sa kung saan, nagtataka na halos lahat ay nakatingin na kay Belinda at Yuhan. Kasar na ni Gary si Valerie na agad na naupo dahil sa kalasinggan. Well, your cousin's drinking so fast, Gray. At hindi biro ang mga ininom niya, Isang babae sa lamesa nila ang nagsalita, huwag niyo ako aalalahanan. Napapikit si Belinda nang halos hindi na niya kayanin ang pagkahilo niya. Hilo na siya kanina, pero ngayon ay bigla na lang sumulpat ang mas lalong malakas na pagkahilo. Inom lang kayo ng marami, natawa pa si Belinda habang sinasabi iyon kaya naman mas lalong nalagyan ng pagtataka ang mukha nila Yuhan at kasama na roon si Gray, pati nga si Valerie na kahit lasing ay napasulyap kay Belinda. Ano bang nangyayar sa'yo? Yuhan asked with a serious tone. Tinaas ni Belinda ang kamay. I'm fine nga, si Belinda at sinubukang ngumiti. Si Leah naman na tahimik sa tabi ni Warren ay napapapikit na lang habang nakatingin sa kaibigan na talagang lasing na dahil pati sa pakikipag-usap sa mga pinsan ay iba na.
Shit. Napamura pa siya, pero pagkatapos noon ay tumayo na siya, kahit umaalon ang paningin niya. Teka, you're drunk, Belinda. Where are you going? Gray asked, pero doon na pumasok si Leah. Sasamahan ko na siya. Baka may gustong puntahan. Si Leah na may alangin ng tingin at ngiti. Leah immediately pulled Belinda and left the table. Baliw ka ba? Ang sabi mo iinom ka lang saglit, di mo naman sinabing lalaklak ka agad ng marami. Sermon ni Leah kay Belinda nang tuluyan silang makalayo roon. Napamura na lang si Leah nang biglang tinanggal ni Belinda ang pagkakahawak niya rito at agad na naglakad papunta sa gitna. Sister pala, subukan niya akong halikan ulit, padudugon kong uso niya sa suntok. Sigaw ni Belinda kaya napasinghap si Leah dahil sa napasulyap ang malapit sa kanila. Leah felt that she really couldn't control Belinda anymore dahil sa kalasinggan. Kung kanina ay sobrang saya niya sa idea na iyon, ngayon ay nagdadalawang isip na siya. Kanina ay okay lang na magsayaw ang kaibigan niya sa gitna dahil alam niyang hindi pa ito gaanong lasing man, pero maayos pa rin naman, pero ngayon, halos gusto na niyang hilahin ulit si Belinda pabalik sa lamesa at siya na mismo ang magsabi sa iba na ihatid na ito sa bahay nila. Shit! Teka lang, Leah tried to stop Belinda, pero pagewang na itong sumiksik sa mga tao and then after that, she saw Belinda enjoying dancing. Napahilot si Leah sa sentido niya. Lagot ka nito sa mga pinsan mo, bulong niya sa sarili habang nakatingin kay Belinda na sumasayaw at medyo natatabunan na ng mga tao. Leah looked around. Tutal nandoon naman na si Belinda, they were going to continue the plan. Kung wala pang gawin si Van, pagkatapos nito, siya na mismo ang susuntok sa kanya. Humakbang si Leah papunta sa gilid, but she stopped when she already saw Van. He was now staring blankly at where Belinda is. Leah bit her lips and looked at Belinda. May lalaki na itong kasayaw at sobrang lapit nila, mukhang nag-uusap na rin ang mga ito. Nang muli niyang tignan si Van, mabilis na itong lumapit sa kung nasaan si Belinda, and Leah saw how mad Van was while walking. What's your name? Belinda heard that from the guy in front of her. Belinda said, pero hindi narinig ng lalaki kaya kinailangan nitong lumapit pa. I'm Damon, that guy whispered kaya naman napangiti si Belinda. Itinaas niya ang kamay at hinayaang umindayog ang kanyang katawan, sinabayan niyo ang malakas na tugtog. Ang kamay na nasa ere ay dahan-dahan niyang inilaglag pababa sa katawan. She even closed her eyes while doing that, trying to remove how irritated she was with Van. Hindi niya matanggap na talagang pinakilala siya bilang kapatid ni Van. They both know na dapat hindi ganoon. Pwede naman siyang huwag magsalita o ano, but then, sinabi nitong magkapatid sila. Dahil sa kalasinggan, halos wala nang pakialam si Belinda. She went to the dance floor and danced with strangers. Kung kanina ay talagang gusto niya ang plano ni Leah, pero ngayon, iniisip niya na wala namang nararamdaman si Van sa kanya, kaya nawawalan siya ng gana. Ayaw niyang lumabas na siya ang naghahabol. Kung wala siyang mapapala sa pagpunta rito, edi mag-e-enjoy na lang siya. Just for once, she wanted to enjoy without thinking about Van. After all, she's single. Walang masama kung magsaya siya sa mga ganitong bar. So right now, she just wanted to enjoy. Oh, damn, you're so hot. Rinig pa ni Belinda ang sambit ng lalaki sa hae. Hindi pinansin ni Belinda iyon at nagpatuloy lang. That guy holding her? Pero dahil sa kalasinggan ay hindi nang pinansin iyon, but then, she stopped nang makatingin ang lalaki sa likod niya, kasabay ng pag-alis nito. Tuluyang natigilan si Belinda at nagtataka sa lalaking iyon. Napatingin siya sa gilid, waiting for someone to replace him. She bit her lips nang walang lumapit sa mismong harapan niya. How Frivitsking dare you to dance like that, ha? Before Belinda could react to that familiar voice, she already felt someone behind her. Ang kamay nitong dumausdas para ilagay sa bewang niya ay talagang nagpahina sa mga tuhod niya. And now that I'm here, you stopped. What the hell? Dance, baby. Frivitsking dance with me, bulong pa ni Van, mariin at galit, sa mismong tenga ni Belinda. He couldn't help but kiss her neck. Lumundag at halos sobrang bilis na ng pagtibok ng dibdib ni Belinda nang maramdaman ang hininga ni Van sa leeg niya.
She froze for a moment dahil talagang hindi niya akalain na darating nga si Van at ngayon ay nasa likod niya. Ang init na nanggagaling sa kamay ni Van ay parang isang kuryente na naglakbay sa buong katawan ni Belinda. Despite her dizziness dahil sa alak, she could feel it. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng buong katawan niya at ramdam na ramdam din niya ang namumuong tensyon sa pagitan nila. She felt it again. The familiar feeling na si Van ang nagpaparamdam sa kanya. Umawang ang labi ni Belinda at hindi alam ang gagawin, but she closed her eyes at kumuha ng lakas ng loob sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Anong ginagawa mo rito? Rinig ni Belinda ang sarili niyang pagkautal sa tanong na iyon, kaya naman napapikit siya ulit. Nanghihina ang lahat sa kanya. Nanghihina ang mga tuhod niya at ang buong katawan niya. Sa puntong iyon, kahit nalasing na, alam niya na kung hindi siya hawak ni Van, paniguradong napaupo na siya sa sahig. Hindi tuloy niya alam kung magpapasalamat siya na nakahawak sa kanya si Van o hindi. Ayaw niyang hawakan siya ni Van dahil sa inis, pero malaki naman talaga sa parte niya na gusto niya ang hawak niyo. Hinaplos ni Van ang bewang ni Belinda kaya't mas lalong naramdaman si Belinda ang panghihina at ang pag-iinit ng buong katawan niya. Kahit na sobrang lalas ng aircon, ramdam na ni Belinda ang paglabas ng kanyang mga pawis. Nahigit pa niya ang kanyang paghinga lalo na nang mas tumaas ang kamay ni Van at mas lumapit ito. Kung kanina ay sobrang tapang niya at halos nakipagsayaw na siya sa hindi niya kilalang tao, but now, here she is, weakened and not knowing what to do. Parang biglang natorpe na iwan na nakatayo lab. Naiinis pa rin siya kay Van lalo na tuwing naiisip niya ang lahat ng sinabi ni Van kanina. What Van said was really makes Belinda angry and irritated, pero ngayon, talagang hindi na niya mahagilap ang tapang sa sarili at kahit na ano dahil ang isip niya ay nasa kamay na ni Van na nakahawak sa kanya. She still felt dizzy, pero para siyang ewan na nakatayo na lang roon habang nasa likod niya si Van, hawak siya at ginugulo ang sistema niya. Ako ang dapat nagtatanong niyan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang lugar para sa may asawa, Belinda, mariing sambit ni Van, at doon ay namutawi ang galit sa kanya. Van tried everything para umiwas kasi may asawa na si Belinda, at ayaw na niyang makagulo lalo na iniisip niya na masaya naman si Belinda sa buhay nito. Umiiwas siya dahil ayaw niyang may masira, pero hindi niya maintindihan kung bakit nasa gitna si Belinda at nakikipagsayaw ng ganoon sa isang lalaki na alam niyang hindi kilala ni Belinda. Humigpit ang hawak ni Van sa bewang ni Belinda at saka siya hinarap. Go home, maning sambit ni Van. Belinda weakly looked at Van after hearing that. Tinitigan niya si Van at kitang-kita niya kung gaano ito kagalit at kaseryoso sa sinabi nito. Go home. Isipin mo ang asawa mo, hindi iyong nakikipagsayawan ka sa iba. Mariing ani nito na talaga namang ikinangiti ni Belinda nang walang kalaman-laman. Napatango si Belinda nang may mapagtanto, yeah, right. I'm just your sister, biglang ani ni Belinda at seryoso na rin ito. She was able to say that in a serious tone kahit na sobrang nanghihina na siya napapikit si Van nang lumayo si Belinda at agad na umalis gamit ang seryosong tingin. Van should have let it go, pero sinukli nito ang buhok gamit ang mga daliri nang makita ang pagjejewang-gewang na paglalakad ni Belinda. Mabilis siyang naglakad para hawakan si Belinda. Pagkahawak niya nito, agad niya itong hinayla. Ano ba? Belinda angrily said nang hinayla siya ni Van at magsimulang maglakad. Ihahatid na kita, Van said, not looking at Belinda, kaya naman agad na nagpumigla si Belinda dahil sa iritasyon kay Van. Let me go. I can go home by myself or kaya may mga pinsan ako kaya bakit ba? Bitawan mo ako. Nagpupumiglas pa ng sobra si Belinda. Busy ang mga pinsan mo at mukhang lasing na rin ang iba, kaya ako na ang maghahatid sa iyo, sambit ulit ni Van habang hinihila si Belinda at hindi pa rin siya tinitingnan. What the napamura si Van at napabitaw sa pagkakahawak kay Belinda. Van looked at his hand kung saan siya kinagat ni Belinda, at pagkatapos ay tinignan niya si Belinda. Tinignan ni Belinda si Van gamit ang pinaghalong inis at galit sa kanya, kung busy ang mga pinsan ko, then magpapahatid na lang ako sa kahit sinong lalaki rito. Ayoko sa'yo, gago kal, galit na ani ni Belinda at agad na nilagpasan si Van. Van sighed and held his nape. Tinignan niya si Belinda na mabilis na naglalakad kahit na pagewang-gewang.
Belinda, merong tawag ni Van, but Belinda didn't care. Nagpatuloy si Belinda sa paglalakad, at nang makita ang pamilyar na mukha ni Donnie, agad niya itong nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Belinda, gulat na tinignan naman ni Donnie si Belinda nang tumayo ito sa tabi niya. Donnie was talking to some businessman, pero tinihil yun nang makita si Belinda sa tabi niya. Donnie, pwede mo ba akong Hindi natuloy ni Belinda ang sasabihin ng agad na naman siyang hinayla ni Van na ngayon ay naabutan na siya sa paglalakad. Van James. Galit na bulyo ni Belinda rito nang mas mabilis na ang paglakad nito papunta sa labasan. Uuwi na tayo. Ako ang maghahatid sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, mariing deklara ni Van, and his voice was now clearer dahil tuluyan na silang nakalabas sa bar kasabay rin iyon ng pagbukas ng elevator kaya agad na hinayla ni Van si Belinda para pumasok roon. Sinubukan pa ni Belinda na lumabas ng pagkapasok nila, but Van pulled her tighter and didn't let her. Napapikit na lang si Belinda nang makita ang pagsara ng pinto ng elevator. Sandaling katahimikan ang namayani, pero sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Belinda na harapin si Van. Pagod na tinignan ni Van si Belinda, "Kahatid lang kita, tapos ano? Babalik ka rito." Agad na sabat at pagpuputol ni Belinda sa sasabihin ni Van. Van sighed. "Belinda, why are you suddenly acting like this? Ayaw ko nga kasi sa'yo. Ayokong ikaw ang maghatid sa akin. I'd rather let Donnie na ihatid ako. Bakit ka ba namimilit? Bakit hindi ka nalang bumalik doon sa loob para hindi masayang ang oras mo? Come on, bumalik ka na sa loob at mambabae. Tutal you're single naman na, hindi ba? Just go back and get a woman with you. Magpakasarap kayo sa kama, at wala akong pakialam." Walang pakialam si Belinda kung mapalakas ang boses niya o kung may CCTV sa loob ng elevator. She just wanted to say that to Van dahil kung hindi niya iyon sasabihin, talagang mas lalo siyang maiinis. Van looked at Belinda, gulat at sandaling natigilan. "You already know." Natawa si Belinda sa tanong ni Van. "Na ano? Na single ka na o na alam kong babaero ka at nandito ka para mambabae?" Belinda said sarcastically. Van sighed and closed his eyes. Humingaw ito ng malalim at tumalikod pa na animoy umiipon ng lakas ng loob. "Why are you so mad? You should be happy that I'm giving my attention to another woman. Isn't the first time we saw each other sa loob ng 5 taon na nakalipas ay iniiwasan mo ako. I am doing my best now, Belinda. So why are you angry? I'm avoiding you because you have a husband at ayaw ko nang, sa tingin mo ba kung may asawa ako, nandito ako ngayon? Sa tingin mo makikipagsayawan ako at makikipag-inuman kung may asawa ako? Can you even think about that? Hindi ako ganoong klaseng babae, Van. Hindi ako makikipagsayaw sa iba kung may asawa ako. And damn it, Van. Hindi mo ba naitanong kung bakit wala ang sinasabi mong asawa ko sa pag-uwi ko rito?" Hindi na napigilan ni Belinda na sabihin iyon at kitang-kita naman ni Belinda ang pagkunot ng noo ni Van. Sa tuloy-tuloy na pagsasabi noon ni Belinda ay hiningal pa siya. He looked clueless, kaya napairap si Belinda. He looked clueless, kaya napairap si Belinda. She heard the door open, kaya naman hinarap niya ang pinto at lalabas na sana siya, but Van pulled her again at silang dalawa ang lumabas. Belinda thought na dederecho na sila sa labas dahil sa sinabi nitong ihahatid si Juan ito, but Belinda looked at Van nang lumiko siya at pumasok sa isang elevator na papunta sa taas. "Ano bang trip mo?" Tandang padamdam panipik. Belinda asked, still angry at Van, but Van this time was really serious. Pinindot ni Van ang 40th floor at saka tinignan si Belinda. "Warren told me that you have a husband, so what the hell did you mean about this, Belinda?" Maaring tanong ni Van nang tuluyang mag-process sa kanya ang sinabi ni Belinda. Hindi na niya alam ang iisipin niya, kung anong ibig sabihin nun o may ibig sabihin ba iyon. He don't know. He Frivitsking don't know. Tinanong niya si Warren at iyon ang sinabi nito, na may asawa at anak na si Belinda. What the hell? Mababaliw na ata siya, but, at the same time, kumakabog ang dibdib niya habang iniisip na hindi nga ito kasal. Nasa loob na naman sila ng elevator, pero ang elevator na iyon ay papunta sa pinakamataas na floor. Nagpumiglas si Belinda sa hawak ni Van at saka pamwesto na lang sa gilid, malayo ng kaunti kay Van. "Belinda, answer me.
What the hell do you mean? Saka are you saying na hindi nagsasabi si Warren ng totoo? But Frivitsking why? Warren asked again nang hindi magsalita si Belinda. Belinda closed her eyes at some angle na lang dahil sa mas tumatagal, mas sumusobra ang pagkahilo niya. Yaman-yaman mo tapos nagpapaniwala ka kaagad kay Warren, hindi ka man lang nagpa-background check. Sabagay, you won't do that thing because you really didn't love me? Noon pa naman, hindi ba? You didn't love me years ago and of course, until now. Belinda said, pero sa totoo lang hindi niya intensyon na sabihin ang bagay na iyon, hindi niya lang napigilan at siguro nga dala na rin iyon ng alak. Tinitigan ni Belinda si Van, halatang litong-lito siya sa lahat ng nangyayari at animoy naguguluhan ng sobra. Naalala niya ang sinabi ni Zai noong nag-usap sila na lumuhad daw si Van sa harap ng mama niya. Pero paano niya ito paniniwalaan gayong ganito naman si Van ngayon? Hindi niya alam kung sino ang totoo ang mga salita ni Zai o ang Van na nasa harap niya ngayon. The first thing that really Belinda doesn't want to happen is to assume and then get hurt again. They were talking, so it's really good na magsalita pa at ilabas ang mga masasakit na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, mas mabigat ang bawat salitang binibitawan niya. Well, I think you're right, I'm your sister. Nakakatanga man, but okay, if that is really what should happen then fine. After all, you are still part of Francisco. Naninikip ang dibdib ni Belinda habang sinasabi iyon. Ang mga salitang binitawan niya ay parang punyal na dumagdag sa bigat na nararamdaman niya. Magkapatid, kung pwede lang tumawa ay ginawa na niya sa oras na iyon. Magkapatid na may anak. What the hell was that? Tinitigan siya ni Van ng matindi, at napilitan si Belinda na umiwas ng tingin dahil hindi niya makaya ang bigat ng mga mata ni Van na nakatitig sa kanya, dagdag pa na hindi niya alam kung anong nasa isip ni Van. Belinda sighed. Medyo nawala na ang pagkalasing niya, pero nandoon pa rin naman ang pagkahilo. Uuwi na ako, Belinda said and looked at the floor numbers. Kinagat niya ang labi nang makitang nakarating na sila sa 25th floor. The elevator opened. Agad siyang lumabas at iniwan si Van roon. Tula lang tinignan ni Van si Belinda nang makita ang pag-alis at paglabas nito. Van is really still shocked about what he heard. Sa gulat niya sa narinig, talagang hindi siya nakapagsalita agad, but when he saw that Belinda was leaving, he immediately went out as well, bigla siyang natauhan. Belinda waited for the other elevator door to open while massaging her nape because of the alcohol effect. But before the door opened, agad niyang naramdaman ang paghila sa kanya. Nagtataka niyang tinignan si Van nang lumiko sila sa isang koridor. Van napakurap-kurap siya nang may kunin si Van sa bulsa nito and before she could say something, pinaraan na ni Van ang card na hawak at bumukas na ang pinto ng kwartong iyon. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Sabi ko uuwi na ako, malumanay pero nanlalambot na sabi ni Belinda. Pagod na si Belinda sa gabing iyon, sa lahat ng nangyari, so she really wanted to go home. Biglang na-miss ni Belinda ang anak niya, pero hindi na siya nakaalis nang agad siyang hilahin ni Van papasok sa kwarto. Bago pa man siya makareact ulit, isinara na ni Van ang pinto. Itinulak siya ni Van sa likod ng pinto at walang babalang hinalikan siya ng matindi at may sobrang pagkasabik. You're not married. Frivitsking, shit. Si Van pagkatapos niyang idarnpi ang labi. Halos wala nang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ni Van sa lahat ng nalaman ngayon. Hindi hinayaan ni Van na makapagsalita pa ulit si Belinda, at agad niya lang hinalikan ito ulo. Walang pagtitimping hinalikan ni Van si Belinda, pero kahit na ganoon ay may pag-iingat pa rin ang paghalik niya. Van made sure that he could make Belinda's drunk using his lips. Gusto niyang guluhin ang sistema ni Belinda gamit ang kanyang labi, kaya pinagbutihan niya ang paghalik dito, and all Belinda did was moan and hold Van's shoulder. Halik pa lang ay talagang tuluyan na siyang bumigay. She kissed Van back at pinadaos-daos na rin ang kamay para ipulupot ang batok nito, making the kiss deeper and deeper. Van's hand started traveling over Belinda's body habang patuloy at walang sawa siyang humahalik sa kanya. Napadaing si Belinda ng kagatin ni Van ang labi niya, at mas pinalalim pa ang halik. Parehas silang uhaw. Parehas na nakikipaglaban na animoy gustong malaman kung sino ang pinakamagaling. It looks like they want to please each other. Belinda was really drunk, pero mas lalo siyang nalasing sa halik ni Van at paraan nito.
Dumagdag pa ang mga haplos ni Van na nakakaliw at nakakawala sa sarili. 5 years. 5 Frivitsking years, and she let Van kiss her again like this. It feels good. She could clearly feel it. In 5 years, hindi niya naramdaman ang bagay na si Van lang ang nakakapagparamdam sa kanya. Para bang sa 5 taon na pagkawala ng relasyon nila, natulog ang pakiramdam na iyon. But now, just like that, muling nabuhay ang natutulog na iyon, na parang kilalang kilala talaga ng katawan niya si Van. Lahat ng parte ng katawan niya ay biglang nagising at isa lang ang gusto gawin, to feel Van again. Van didn't want to stop the kiss because he wanted more, pero dahil pareho nilang kailangang huminga, wala siyang nagawa. He stopped, but he remained close to Belinda. Nilapat ni Van ang noo niya sa noo ni Belinda habang parehong hinahabol ang kanilang paghinga. Si Belinda, nakapikit at hindi halos matignan si Van, habang si Van naman ay mapunggay na nakatitig kay Belinda. Then Van remembered Warren. Pinaikit ni Van ang mata sa iritasyon, pero sandali lang iyon dahil minulat din naman niya ang mata. Burna ba ang tingin ni Van sa mga labi ni Belinda, pero binalik niya ito sa mapang-usap na mga mata ni Belinda. Biglang lamambot ang tingin ni Van nang mapatingin kay Belinda. I will punch Warren, I swear, bulong ni Van at sinubukang halikan ulit si Belinda, but then, he stopped when Belinda placed her finger between them. Nilagay ni Belinda ang daliri niya sa labi ni Van at tinulak siya palayo. Baby, what do you think of me? Is it a get? Seryosong tanong ni Belinda, na ikinunot ng noo ni Van. Of course not, then stop kissing me as if tayo na ulit at okay na ulit. Ano iyon? Nalaman mo lang na wala akong asawa, sa tingin mo tatanggapin kita agad. Na okay na tayo agad. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Really? After everything you said, lumayo ka nga, hindi naghahalikan ang magkapatid. Mariing sambit ni Belinda ng matauhan, but a part of her was really happy. But you kiss me back, shut up. Naitikom ni Van ang labi at biglang tumiklop. Biglang tumiklop. Kita ni Belinda ang pagmuso ni Van, at napakamot pa siya sa batok. Now, Van really looked like a shy kid in front of Belinda. I'm sorry. I didn't mean everything I said a while ago. Nasabi ko lang yun para bumalik ka na sa lamesa. If you didn't notice, I did. Ang dami kayang nakatingin sa'yo. Umalis pa nga ako sa lamesa dahil naiinis ako sa lapit niyo ni Donnie, and you even wanted him to take you home. Really, ni hindi mo pa nga siya lubusang kilala tapos, really mo, mukha mo. Talagang magdedahilan ka pa. Sa'yo na, yang dahilan mo, Belinda said while rolling her eyes. Tinulak niya si Van at hinarap ang pinto. She opened it and immediately stepped out. Parang hindi naman malapit sa mga babae kanina, bulong ni Belinda na narinig naman ni Van kaya napabuntong hininga ito. Sabi ko nga, sorry na. Hindi na ako magdedahilan. You're going home. Ihahatid na kita, Van gently said habang sinusundan si Belinda sa corridor. Kung si Van lang ang masusunod, gusto niya na doon na lang sa hotel room na iyon sila ni Belinda, pero dahil ayaw naman niyang mamilit pagkatapos ng pag-uusap nila, hindi niya iyon ginawa. Hindi siya gagawa ng ikagagalit ni Belinda sa kanya. Van looked at Belinda's hand at saka siya bumantong hininga nang maalala niyang wala nga talagang singsing si Belinda. Hindi lang pumasok sa isip niya na magsisinungaling si Warren, kaya hindi rin niya naisip na hindi naman kasal si Belinda. Van wanted to get Belinda immediately, pero sa puntong iyon, kampante siya sa nalaman na walang asawa si Belinda. Dagdag pa ang halik na ginawa ni Belinda kanina kaya talagang sobrang gumaan ang dibdib niya, para na nga siyang lumulutang sa pakiramdam niya. Kahit kailan, hindi naisip ni Van na easy to get si Belinda. Right now, kung kinakailangan niyang maghirap ulit para makuha ang loob ni Belinda, gagawin niya. Kung kailangan niyang manligaw, he would do it kahit na wala siyang alam sa parteng iyon. Sa tanda ni Van, hindi pa niya nararanasan ang manligaw, but for Belinda, he would do everything. Belinda was about to say yes, pero natigilan silang pareho nang tumunog ang phone ni Van sa bulsa niya. Belinda looked at Van's pocket and then rolled her eyes again. Binilisan pa niya ang paglalakad dahil ayaw niyang marinig kung sino iyon. Baka isa na naman sa mga kausap niya kanina sa bar at hinahanap siya kaya talagang binilisan ni Belinda ang lakad.
She didn't know kung bakit biglang nawala ang kanyang pagkalasing. Siguro dahil sa dami ng nangyari. She didn't know, but now she could walk straight. Huli pa, pero hindi nagaano. Yes, I'm with her. Gago, susuntukan kita kapag nakita kita, Belinda heard Van say. Sa bilis ng lakad ni Belinda, walang hirap na naabutan siya ni Van at sumabay sa kanya. Fine, I'll tell her. Pero ihanda mo yung mukha mo at talagang maghahiram ka ng mukha ng aso, Van seriously said bago tuluyang ibaba ang tawag. Who's that? Warren, Belinda curiously asked. Yes, hinahanap ka raw ni Yuhan at ng iba pa. They're all worried about you, so I suggest we go back for now para mapanatag sila. I'm telling you, iba sila mag-alala. They might call the NBI if they don't see you right away, Van said calmly, looking at Belinda. Napaiwas tuloy si Belinda at napatango na lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad, but Van kept looking at Belinda's hand. Napanguso siya at pabalik-balik talaga ang tingin niya sa kamay ni Belinda. Can I hold your hand? Van couldn't stop himself from asking. Belinda stopped and looked at Van. Tinignan pa nga ni Belinda ang sariling kamay bago tignan ulit si Van gamit ang naguguluhang tingin. Pero nang matauhan siya sa tanong ni Van, she rolled her eyes. Asa ka, mariing sambit ni Belinda at nauna sa elevator, but that time, Belinda already couldn't help but smile. Kung pwede lang kurutin ang sarili, ginawa na niya. Traidor ang mga labi niya. That was Belinda already thinking right now dahil sa ngiting kumawala sa labi niya. You're smiling. Kinikilig ka. Nakangiting tanong ni Van nang sumunod siya sa elevator at may pang-aasar lang ngayon, but he cleared his throat nang tignan siya ni Belinda ng masamang tingin. Bigla siyang nagsisi sa pang-aasar niya rito. Sabi ko nga, hindi, tiklop na sambit ni Van at napahawak na lang sa batok niya. He looked at Belinda, and when he saw her smile again, he couldn't help but smile too again. Kinailangan pang basahin ni Van ang labi para lang mapigilan ang ngiti sa labi, pero kahit anong gawin niya, ang ngiting iyon ay nananatili pa rin sa labi niya pagbalik nila sa lamesa, nandoon na ang lahat ng mga pinsan ni Belinda. They all looked at her and Van upon their arrival. Oh, God, where did you go? Buti at nakita ka ni Van. We were all worried. Okay ka lang. Si Zaira ang unang lumapit at tinanong iyon kay Belinda. Ngumiti si Belinda. Ayos lang ako. Ramdam ni Belinda ang tingin ni Warren at Leah, kaya ginawa niya ang lahat para huwag silang tingnan. She didn't know what expression to give after what happened between her and Van. Paano ba naman kasi, usap lang ang pakay ni Belinda, pero biglang nagkaroon ng halikan. Biglang napanguso si Belinda nang maalala ang halik kanina at kung paano siya bonigay. Hindi talaga niya nagawang kontrolin ang sarili kanina dahil sa nakakabaliw na halik ni Van. Naupo si Belinda, at naupo rin naman si Zaira sa tabi niya. Zaira was about to say something, pero hindi niya natuloy nang magsalita si Van, who remained standing. Zaira, sa kabila ka. I want to sit beside Belinda. Napainom si Belinda ng tubig na nasa harap niya. Ni hindi niya alam kung sino ang may-ari noon. Meanwhile, Warren coughed, and Leah smiled. Zaira looked at Van in confusion, pero tumango rin naman. Okay, she said, though it was clear she was still confused. Nagpatuloy ang inuman ng mga pinsan nila. When everyone was busy talking, Belinda felt Van come close to her. Ilang sandali pa ay narinig niya ang bulong nito. Can I drink a little bit bago tayo umuwi? Van asked, making Belinda look at him. Tumagal ang tingin ni Belinda kay Van. Wala naman siya sa posisyon para pagbawalan si Van, but because she saw Van glance at her lips again, iba ang lumabas sa bibig niya. Bawal, Belinda said. Van bit his lips and nodded nang walang pagpipilit, kaya umawang saglit ang labi ni Belinda. Okay, let's just wait for them to go home. Ako ang maghahatid sa'yo, Van said with a smile, his eyes a little bit sleepy. Sinigurado niya rin naman na walang nakarinig nun. Is that okay? He asked. Sisigot sana si Belinda, pero hindi natuloy nang magsalita si Warren sa kinauupuan niya. Oh, mukhang magkasundo ang magkapatid. Ah, Warren said, obviously teasing. All of their cousins looked at Van and Belinda.
Tinignan ni Van si Warren ng masama, but Warren just smirked. Oo nga, that is really good. Pangarap pa naman noon pa ni Belinda ang magkaroon ng isang kuya kaya mabuti talaga at nagkakasundo kayo, Leah added, smiling at talaga namang kitang-kita ang pang-asar roon. Shut up, mariing ani ni Van sa kanila bago sinandal ang ulo sa headboard ng sofa na inuupuan niya. His irritation was clear, and his sharp tone was enough to silence everyone around the table, pero sandali lang dahil sa pag-aakalang walang ibig sabihin nun.